Aalis po ba kayo, Tay? Ivy anak, tumawag kasi ang boss ng tatay mo. Kailangan siya sa trabaho. Kauuwi lang ng tatay eh. Bakit aalis na naman siya? Anak, babalik naman ako eh. Emergency lang talaga to. Huwag ka na magtampo. Bibila naman kita ng pasalubong eh. Hindi na ako bata para suhulan yun ng regalo. Oo nga pala, dalaga na nga pala ang prinsesa ko. Huwag ka na magtampo sa tatay ha. Babawi na lang ako sa inyo ng nanay mo. Oo nga naman anak, talagang abala lang ang tatay mo. Gusto mo bang mawala ng trabaho ang tatay mo kung hindi niya susundin ang boss niya? Naiintindihan ko na po. Salamat anak. Alam ko naman na naiintindihan mo ako eh. Ingat po kayo sa biyahe ha. Kayo rin ang nanay mo. Tsaka, lagi kang susunod sa nanay mo ha? Opo, Tay. Humalik pa at yumakap si Ivy sa tatay niya. Ako naman hinatid ko siya hanggang labas ng gate namin. Kumuway pa siya sa akin na makasakay sa tricycle. Malaon nang wala si Ruel ay nakatayo pa rin ako sa labas. Aminin ko man o hindi, may kirot akong nararamdaman sa puso ko para sa amin ng anak ko. Sa mga ganong pagkakataon kasi, kailangan pa magsinungaling ng asawa ko kung saan talaga siya pupunta. Nang maramdaman ko na malamig na, tsaka lang ako pumasok sa loob ng bahay. Napasukan ko si Ivy na nag-aaral ng kanyang aralin. Napangiti naman ako. Isa kasi yun sa ugali na namana niya sa akin. Ang pagiging masigasig sa pag-aaral. Ivy, pwede naman bukas ka na lang mag-aral. Wala namang pasok bukas eh. Sandali lang naman po, Nay. O sige, pero huwag kang magpupuyat ha? Opo. Nay, may itatanong lang po sana ako. Ano yun anak? Kasi po, nagtataka ako kung bakit minsan hindi dito sa atin natutulog ang itay. Tapos kapag may tumawag sa kanya, bigla-bigla na lang siyang aalis. Di ba nga sabi ko sa'yo, lagi siyang tinatawagan ng amo niya? Ewan ko po ba, pakiramdam ko merong tinatago sa atin ng itay. Ano naman ang itatago sa atin ng itay mo? Hindi ko po alam. Nararamdaman ko lang po. Masyado ka lang kasing nag-iisip ng kung ano-ano sa tatay mo. Ako na ang nagsasabi, walang itinatago ang tatay mo sa atin. Isa siyang mabuting ama at asawa. Alam ko naman po yun. Hindi ko lang po kasi maiwasan na magtaka. Alisin mo yung hindi magandang iniisip mo sa tatay mo. Nang hindi na sumagot si Ivy, tsaka na ako pumasok sa loob ng kwarto ko para magpahinga. Kinakabahan ako sa mga tanong ng anak ko nitong mga huling araw. Ayokong isipin na isang araw, pwede na niyang malaman ang sikreto namin ni Ruel. Yun ang sandaling kinatatakutan ko. Baka hindi ko kayanin na magiging reaksyon niya. Nakatulugan ko na ang alalahanin na yon. Kinabukasan maaga pa rin akong gumising para maghanda ng almusal naming mag-ina. Kahit kasi anong puyat ni Ivy, maaga pa rin siyang nagigising. Nakapagluto na ako nang lumabas si Ivy ng kwarto niya. Anong oras ka nakatulog kagabi? Pasado 10:00 na po. Maupo ka na dyan at maghahain na ako. Nay, pwede po ba akong pumunta ng bayan ngayon? May bibilhin lang po ako na gagamitin sa project namin. May kasama ka ba? Sina Rachel po at Claudine. Kaklase ko po. Yung pumunta po nung birthday ko. Sila lang naman ang mga kaibigan ko sa eskwelahan namin eh. Sige, papayagan kita pero huwag kang magpapagabi ha? Opo, Nay. Tsaka po pala, pwede po ba kaming pumunta sa park? Akala ko ba bibili lang kayo ng project? Bakit may kasama pang gala? Minsan lang naman po eh. Kung ayaw nyo sasabihin ko na lang na wag na kaming mamasyal. O sige, papayagan na kita. Basta huwag ka lang magpapagabi ha? Tsaka yung iba ko pang bilin. Opo, Nay. Lagi ko naman pong natatandaan ang sinasabi nyo eh. Mabuti naman. Para din sa'yo ang mga sinasabi ko. Alam ko naman po yun, Nay. O sige, kumain na tayo. Nay, kailan po bang uwi ng itay? Hindi ko alam eh. Depende yun kung papayagan na siyang umuwi ng boss niya. Ganun po ba?
Pagkatapos ng almusal, gumayak na rin si Ivy. Bago siya umalis, muli ako nagbilin sa kanya. Nang maiwan ako mag-isa, tsaka ako naman ginawa ang mga gawaing bahay. Bago magtanghalian, umalis muna ako para dalawin ang inay sa dati naming bahay. Mag-isa lang kasi siya ron sa tinitirhan niya, kaya lagi ko siyang binibisita. Gaya ng dati, nakakunot na naman ang noo nito na mapagbuksan ako ng pinto. Nandito ka ba para tingnan kung buhay pa ako? Nay naman, kailan ba magbabago ang trato niyo sa akin? Kapag hiniwalayan mo na ang kinakasama mo, Hindi ko po yun magagawa. pwes, huwag ka nang dumalaw rito. Nay naman, wala naman po kayong maaasahan kundi ako eh. Kaya wag niyo na akong ipagtabuyan pa. Noon pa, hindi ko na gusto ang lalaking yun. Pero sumama ka pa rin sa kanya. Hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Mahal ko po si Ruel. Mabuti siyang ama at asawa sa akin. Asawa ba ka mo? Yan ang tawag mo sa sarili mo kahit hindi pa kayo kasal ng lalaking yon? Kapirasong papel lang po yun. Ang mahalaga po umuwi siya sa amin. Ilang beses kanyang uwian, ha? Isang beses sa isang linggo ba? Dinalhan ko lang po kayo ng grocery at bigas. Uuwi na rin po ako. Diyan ka magaling sa pag-iwas sa mga tanong ko. Ayoko lang po kasi na tuwing pupunta ako dito sasama ang loob ko. Sumasama ang loob mo, pero hindi mo man lang naiisip ang nararamdaman ko. Patawarin niyo na po ako, inay. Hindi ko naman po intensyong pasamain ang loob niyo Alam niyong mahal ko kayo. Pero mas mahal mo ang lalaking yon. Mahal ko po talaga si Ruel. Kaya nga tumagal ang pagsasama namin Hindi ko matagalan ng titig sa akin ng inay, kaya napatungo na lang ako. Maya-maya pa nagpaalam na rin akong uuwi. Dumaan lang ako sa talipapa para bumili ng uulamin namin sa gabing yon. Sakto naman nang dumating ako sa bahay, naroon na si Ruel. Kanina ka pa ba? May ilang minuto lang naman. Akala ko magkasama kayo ni Ivy. Nagpaalam sa akin na bibili sila ng dalawa niyang kaklase ng gamit para sa project nila. Mamamasyal na rin daw pagkatapos. Nagbilin lang ako na wag magpapagabi. Mabuti pinayagan mo. Mahirap kasi puro bahay at eskwela na lang ang anak natin. Tignan mo si Sheila. Laging pinaghihigpitan ng ina. Kaya yun, natuto maglihim. Mabuti na lamang binago ng ina ang paraan niya. Kumusta na nga pala sila? Ayos naman. Mabuti naman. Wala ba silang sinasabi na kahit ano? Wala naman. Hindi ko lang kasi maiwasan na mag-alala Alisin mo na kasi ang agam-agam sa dibdib mo. Wala na tayong problema pa. Hindi ko lang kasi maiwasan. Pero wag ka mag-alala. Iiwasan ko na hanggat maaari ang mag-isip ng negatibong bagay. Sa kabila ng maayos namin pagsasama ni Ruel, hindi talaga maiwasan na may takot pa rin ako sa dibdib ko. Naniniwala naman kasi ako sa karma, na kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ay babalik din sa'yo. Isa yun sa kinatatakutan ko. Baka kay Ivy bumalik ang karma, dahil sa kasalanan namin ni Ruel. Dahil paborito na mag-ama ko ang bulalo, maaga pa lang nagpapalambot na ako. 5:00 naman ng hapon ay dumating na si Ivy. Munti ka ng gabihin Nawili po kasi kami ng mga kaibigan ko. Minsan lang po kasi kaming mamasyal Ayos lang naman sa amin yun ng nanay mo. Basta ang bili niya, huwag mong kakalimutan. Para din kasi yun sa kapakanan mo. Lagi naman po ako sumusunod kay inay. Ayoko pong masira ang tiwala niyo sa akin dahil sa paglilihim. Ganyan nga anak, tama yan. Magkatabi pa ang mag-ama ko habang nanonood ng TV sa sala. Ako naman maaga nang sinimulan ng pagluluto. Sa hapunan tahimik lang ako, habang sila masayang nagkukwentuhan. Hindi maikakaila na mas malapit si Ivy sa ama kaysa sa akin. Kaya labis ako nag-aalala oras na matuklasan ng aming anak ang lihim naming mag-asawa. Kinabukasan pagkatapos ng almusal namin,
Gumayak na si Ruel para umalis. Isang linggo nga pala ako mawawala. Sa malayo ko dinistino ni boss eh. Ayos lang, wala naman tayong magagawa eh. Basta mag-iingat ka doon ha. Kayong lagi mag-iingat dito. Wala pa naman kayong kasama. Sanay naman kami ng anak ko, tsaka kaya ko naman pangalagaan ang mga sarili namin. Magpapaalam lang ako kay Ivy. Gaya ng dati, mahirap para sa mag-ama na magpaalamanan sa isa't isa kapag ganong aalis si Ruel at matagal pa muling bumalik. Kahit 15 anyos na si Ivy, parang may pagkaisip bata pa rin ito. Tuwing ang ama ang pinag-uusapan. Bakit po ang tagal naman? Wala tayong magagawa. Utos ng boss ko eh. Hindi po ba pwedeng maghanap ka na lang ng bagong trabaho? Lagi ka na lang pong umaalis eh. Wala ka pa sa mundong ito, trabaho ko na to. Hindi ganun kadali na basta lang ako aalis. Tsaka sa edad kong to, mahihirapan ako maghanap ng ibang trabaho. Sige na nga po. Mag-iingat po kayo dun ha. Salamat anak. Balang araw, maiintindihan mo rin ako. Naiintindihan ko po na para sa kinabukasan ko ang ginagawa nyo. Mula nang umalis si Ruel, napansin ko ang pagiging tahimik ni Ivy. Hindi rin niya binubuklat ang mga libro niya. Lagi lang din siya nakapangulong baba sa may bintana. Nang hindi na ako makatiis, lumapit na ako at nagtanong. Ano bang iniisip mo? Wala po, Nay. Pwede po ba akong dumalo kay Lola Mena ngayon? Pwede naman, tiyak na matutuwa yun. Naiinip na po kasi ako dito sa bahay eh. Dalawin mo na lang ang lola mo para hindi ka mainip. Dalhan mo na rin siya ng ulam. Pinadala ko kay Ivy ang isang Tupperware ng ulam. Malapit lang naman ang bahay ng inay. Nasa iisang lugar lang naman kami. Pero bihira ako magtungo doon dahil sa ugali ng inay. Mabait naman siya kay Ivy at magkasundo sila. Hindi pa man kumakatok si Ivy sa may pinto. Bumukas na agad yun. Amoy kandila ang loob ng bahay na matagal nang pinagtataka ni Ivy. Wala naman kasing altar sa loob at hindi rin naman gumagamit ng kandila ang lola niya dahil may kuryente naman sa lugar na yun. Tatayo ka lang ba riyan? Pumasok ka. Opo la. O nga po pala, ipinabibigay nga po pala ni nanay sa inyo. Pakisabi sa nanay mo. Salamat. O maupo ka muna riyan. Ipagtitimpla kita ng tsokolate. Alam ko na yun ang namimiss mo. Lola, matagal ko na po itong gustong itanong sa inyo. Ano ba yon? Bakit po ayaw niyong tumira sa amin? Okay lang naman kina itay at inay na nandun kayo. Matagal na po kayong kinukumbinsi ng inay. May mga dahilan ako, Apo. Isa na ron ayokong iwan ang bahay na ito. Narito kasi ang mga alaala ng iyong lolo. Hindi ko po kasi maiwasan na mag-alala sa inyo eh. Mag-isa lang po kayo dito. Huwag mo akong alalahanin, Apo. Malakas pa ako sa kalabaw at kaya namang kumilos. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Kung pwede ko nga lang po kayong samahan dito eh. Para araw-araw ko po kayo nakakasama. Pwede mo naman akong laging dalawin dito. O kaya sa bakasyon nyo, dumito ka muna. Masyado po kasing abala sa pag-aaral ko. Kaya po bihira na ako makapunta dito. Babawi na lang po kasi inyo sa bakasyon namin. 2 buwan na lang naman po ang pasok namin eh. Huwag mo na akong alalahanin pa. Ayokong maapektuhan ang pag-aaral mo nang dahil sa kaiisip sa akin. Pagbutihin mo na lang ang pag-aaral mo. Opo, Lola. Pinagbubutihan ko naman po ang pag-aaral ko para sa mga magulang ko at para sa inyo na rin po. Mabuti naman kung ganon. Yan ang yaman na kahit saan ka magpunta ay hindi mananakaw sa'yo. Yun nga pong laging sinasabi ni Inay at Itay. Halika, sabayan mo na akong magmerienda habang nagkukwentuhan tayo. Ang 1 linggong paalam ni Ruel na hindi uuwi ay umabot pa ng 2 linggo.
Mabuti na lamang minsan lang nagtanong si Ivy tungkol sa kanyang ama. Abala na rin siya sa mga gawain sa eskwelahan nila. Araw ng Biyernes, kalahating araw lang ang pasok. Kaya naman nagpaalam si Ivy na mamamasyal sila magkakaibigan pagkatapos ng klase nila. Pinayagan ko naman dahil alam kong uuwi naman siya ng maaga. Nang mga oras na yun, kasalukuyang nasa isang kainan ng anak ko at dalawa niyang kaibigan. Bigla kasing nagkayayaan na kumain muna sila bago umuwi. Nang biglang napasulyap si Ivy sa isang pamilya na papasok din sa kainang yon. Natuon ang kanyang mga mata sa lalaki na masayang nakaakbay sa magandang babae habang nakayuko sa dalagitan na halos kaidaran niya. Nang dumaan sa kanila ang tatlo, biglang napayuko si Ivy at palihim na sinundan ng tingin ng mga to kung saan uupo. Sa nakikita niya, natitiyak niyang isang pamilya sila. Isang lamesa lang ang nakapagitan sa kanila. Kaya rinig na rinig niya nang tawagin ito ng dalagitan na Itay. Rachel, Claudine, pwede bang umuwi na tayo? Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Biglang sumakit ang ulo ko. Sinabayan na rin yun ni Ivy ng tayo. Nagkatinginan pa ang dalawa niyang kaibigan bago nagmamadali na sumunod sa kanya. Naabutan naman siya ng mga to sa paradahan ng mga jeep. Hinihingan pa siya ng paliwanag ng mga to. Pero hindi na siya nagpaliwanag pa. Pagdating sa bahay, nakita ko nagmamadaling pumasok sa kwarto si Ivy. Ni hindi man lang ako pinansin. Kaya naman sinundan ko siya hanggang sa loob. Ivy? Bakit ang aga mong umuwi? Hindi ba kayo natuloy? Hindi po, Nay. Bigla po kasing sumakit ang ulo ko eh. Teka, ikukuha kita ng gamot. Nay, nasan po ang Itay? Nasa trabaho niya. Tumawag nga pala kanina, sabi marami daw ginagawa kaya bukas na lang siya uuwi dito sa atin. Ni minsan po ba hindi niyo naisip na baka hindi naman trabaho ang dahilan? Kung bakit hindi umuwi dito sa atin ng Itay? Anong ibig mong sabihin? Kasi po, Magtapat ka nga. May nangyari ba? wala po. Sabihin mo na ang totoo. Kilala kita. Alam kong may bumabagabag sa'yo. Kasi si Claudine, kailan lang niya nalaman na may ibang pamilya palang tatay niya. Kaya daw pala madalang silang uwian ng tatay niya. Bigla ko kasing naisip na baka si Itay ganun din. Kaya lagi siyang wala. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Hindi porke ganun ang tatay ng kaibigan mo, ganun din ang tatay mo. Ako na ang nagsasabi, tayo lang ang pamilya ng tatay mo. Wag mo yang babanggitin sa tatay mo kundi magagalit yun. Ganun po ba kalaki ang tiwala niyo kay Itay? Oo naman, mahal tayo ng tatay mo. Wag mo siyang pag-iisipan ng hindi maganda, Ivy. Siya ang pinakamabuting lalaki na nakilala ko. Paano po kung mali kayo? Hindi ako maaaring magkamali. Masyado ka kasing nagpapaapekto sa problema ng ibang pamilya dyan eh. Nang hindi na sumagot si Ivy, lumabas na ako ng kwarto niya para kumuha ng gamot. Hindi ko maiwasan na magtaka sa pagtatanong na yun ng anak ko. Pero naisip ko, baka dahil lamang yun sa nangyari sa kaibigan niya. Ganito naman ang mga kabataan. Ang daling maapektuhan ng mga nangyayari sa paligid nila. Nang makabalik ako, nakahiga na si Ivy. Mukhang ang hindi maganda ang pakiramdam niya. Pinainom ko muna siya ng gamot bago ko siya pinagpahinga. Lingid sa akin buong gabing umiyak ang anak ko. Dahil sa natuklasan niya. Mula noon napansin ko na ang tila malamig na pakikitungo ni Ivy sa kanyang ama. Ipinagkibit balikat ko lang yun. Dahil baka ako nagtatampo lang. Binilihan kita ng pasalubong. Salamat, Tay. Doon po muna ako sa kwarto ko. Kailangan ko po kasing tapusin ang ginagawa ko eh. Sige. Mamaya lumabas ka na ha. Malapit na rin tayo maghapunan. Tumango lang ang anak ko na ipinagtaka ni Ruel. Nang makapasok na sa loob ng kwarto ang anak namin,
Tsaka naman ako binalingan ni Ruel. Punong-puno ng pagtataka ang tingin niya sa akin. May sakit ba si Ivy? Napansin ko na matamlay siya eh. Pagod lang yun sa pag-aaral, lalo na ngayon. Baka kasi meron siyang problema na hindi sinasabi sa atin. Kinausap ko na siya. Wala talaga siyang problema. Siguro apektado siya ng konti dahil sa problema ng kaibigan niya. Ano bang problema ng kaibigan niya? Natuklasan kasi ng kaibigan niya na may ibang pamilya ang tatay niya. Ganun ba? Ganyan talaga ang mga kabataan ngayon. Madaling maapektuhan. Yun nga din ang naisip ko. Hayaan mo, lilipas din yun sa kanya. Sana nga. Hindi pa naman ako sanay na hindi siya malambing sa akin. Bigla kasi nawala ang pagiging masayahin niya eh. Baka nga dumating ang panahon na hindi na nga siya maglalambing sa atin eh. Dalagan ang anak natin eh. Oo nga. Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang eh, nakakarga ko pa siya. Maiba nga pala ako. Kumusta ng si Sheila at yung nanay niya? Ayos naman. Okay na sa amin pareho ang sitwasyon namin. Gusto nga niya na makilala si Ivy. Baka daw pwede sila maging magkaibigan ni Sheila. Alam kong mabait siya. Napakaswerte ni Sheila sa kanya bilang ina. Huwag na natin siyang pag-usapan. Ang importante naman maayos na ang lahat. Wala na tayong dapat ipangamba. Akala namin dahil lang sa nangyari sa kaibigan niya. Kaya nag-iba ang ugali ni Ivy. Pero nitong nakalipas na araw, napansin kong tila nagre-rebelde siya sa hindi ko malamang dahilan. Inunawa ko na lang. Baka dahil sa pagod sa pag-aaral. Pero minsan nahuli ko siyang pinakikialaman ng gamit ng kanyang ama habang nasa banyo si Ruel. Ivy, anong ginagawa mo? Wala po, Nay. Anong wala? Anong hinahanap mo sa gamit ng tatay mo? Wala nga sabi eh. Ivy, wag mo akong tatalikuran ha. Ano bang nangyayari sa'yo? Mabuti na lamang malapit sa kusina ang banyo namin. Hindi kami dinig sa loob ng kwarto. Gusto ko pa sanang kumprontahin si Ivy. Pero paglabas ko wala na siya. Marahil umalis na para pumasok ng eskwelahan. Lalo tuloy ako naguluhan sa ipinapakita niyang pag-uugali nitong mga huling araw. Pakisabi kay Ivy na ihahatid ko na siya sa eskwelahan nila. Baka nga dumating ang panahon na hindi na rin siya magpahatid sa akin. Kaya sasamantalayin ko na hanggat pwede pa. Kanina pa nakaalis ang anak mo. Ha? Bakit hindi mo lang nagpaalam sa akin? Kasi nagmamadali eh. Baka daw malate na siya. Napapansin ko na iba na ang kinikilos ng anak mo nitong mga huling araw Siguro nga dahil nagdadalaga na siya. Bakit naman si Sheila? Hindi naman ganyan noon. Magkakaiba kasi ang mga bata. Huwag kang magkumpara. Oo nga. Pasensya na. Naging madalang na ang pag-uwi ni Ruel sa bahay. Ang lagi niyang dahilan ay ang trabaho. Lalo naman naging bugnutin si Ivy na hindi ko malaman ang ikinagagalit nito. Nang hindi na ako nakatiis, kinausap ko na siya ng masinsinan. Nung una puro siya tanggi. Pero sa huli sinabi na rin niya ang totoo na nagagalit siya sa kanyang ama. Ano naman ang ikinagagalit mo sa tatay mo? Lahat naman binibigay niya sa'yo Matagal na po tayong niloloko ng itay. May iba siyang pamilya maliban sa atin. Ano? Saan mo naman nalaman ang bagay na yan? Nakita ko siya na may kasamang babae. At isang babae na halos kaedad ko lang. Masaya silang pumasok sa isang kainan. Narinig ko mismo na tinawag siya ng itay ng babaeng yun. Baka naman nagkamali ka lang ng dinig. O di kaya baka kamukha lang ng tatay mo yung nakita mo. Hindi tayo magagawang lokohin ng itay mo. Hindi po ako maaaring magkamali. Si tatay ang nakita ko. Paano niya nagawa sa inyo ang bagay na yun? Sa atin. Kaya pala lagi siyang wala dito sa bahay. Sa iba siya umuwi. Huminahon ka, Ivy. Hindi pa naman tayo nakakasiguro sa nakita mo eh.
Baka nagkamali ka lang anak. Kawawa naman ang itay mo kung basta na lang natin siya huhusgahan. Nay, sa kanya pa talaga kayo naaawa? Pero sa atin, hindi ka ba naaawa? Pinagmukha niya tayong tanga. Sigurado ako sa nakita ko. Matagal na tayong niloloko ng itay. Huwag mo muna itong babanggitin sa tatay mo. Bakit, Nay? Wala ba kayong gagawin man lang? Hindi ba kayo magagalit sa kanya? Ivy, hindi mo kasi naiintindihan eh. Talagang hindi ko po kayo naiintindihan. Dapat magalit kayo sa kanya pero sa nakikita ko, parang gusto niyo pang pagtakpan ang ginagawa niya. Hindi naman sa ganun. Hayaan mo kong lutasin ang problema na to. Huwag ka munang magsasalita. Pakiusap. Bahala kayo kung patuloy kayo magpapaloko sa taong yun. Naniniwala ako na hindi tayo niloloko ng tatay mo. May tiwala ako sa kanya. Hindi makapaniwalang napatitig na lang sa akin ng anak ko. Napailing-iling pa siya habang hindi maampat-ampat ang mga luha sa mga mata niya. Nang talikuran niya ako, hindi ko na siya pinigilan pa. Mula nun mas lalong naging malamig ang pakikitungo ni Ivy sa kanyang ama. Pero gaya ng pakiusap ko, wala siyang binanggit sa kanyang ama. Dahil doon kahit papano nakahinga ako ng maluwag. Pero hindi ako dapat pakampante. Kilala ko si Ivy. Hindi habang buhay, mananahimik ito. Tamang-tama, walang pasok bukas. Labas tayong tatlo. Di ba sabi ko sa'yo babawi ako? May gagawin po ako bukas. Kayo na lang ng inay. Baka naman pwedeng pagdating na lang natin, tsaka mo gawin yan. Hindi po pwede. Importante ang gagawin ko. Bakit hindi ba ako importante sa'yo? Ngayon lang naman eh. Ngayon lang naman ako babawi eh. Ilang oras lang naman yun. Importante nga po yung gagawin ko bukas. Mahirap po ba yung intindihin? Ivy, ba't ganyan kang sumagot sa tatay mo? Paano? Ang hirap makaintindi. Sinabi lang may importante akong gagawin eh. Ivy, bumalik ka dito. Kinakausap pa kita. Hayaan mo na. Sumusobra na kasi ang batang yan eh. Ano ba nangyayari sa anak natin? Ilang araw ko lang napapansin na malamig ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko nga rin alam eh. Tingin ko masamang impluensya sa kanyang mga kaibigan niya. Dati naman kasi hindi siya ganyan. Kakausapin ko siya. Wag na. Ako na lang muna ang kakausap sa kanya. Oh sige. Ikaw naman ang lagi niyang kasama eh. Baka mas makinig siya sa'yo. Lingid sa aming mag-asawa. Nahalungkat na ni Ivy ang mga gamit ni Ruel. Maging ang wallet nito. Naroon ang litrato ng ama. At mag-inang nakita niyang kasama nito. Halos lamukusin na niya yun dahil sa matinding galit. Hindi ako makakapayag na sirain niyo ang masayang pamilya ko. Ako mismo ang makakalaban yung mag-ina. Sana mawala na lang kayo. Wala akong kamalay-malay kahit si Ruel na madalas siyang sundan ni Ivy tuwing umaalis ng bahay. Nalaman nito kung saan nakatira ang mag-inang nakita niyang kasama ng ama. Labis ang paninibughong nararamdaman ni Ivy nang makita ang ama at ang dalagita. Kung gaano kasi kalambing sa kanya si Ruel, ganun din ito sa dalagita. Bago pa makalimot sa sarili si Ivy, tumalikod na lamang siya. Imbis na umuwi, dumiretso siya sa bahay ng kanyang lola. May problema ka ba, Apo? Wala po la. Huwag ka nang magkaila pa. Kitang-kita sa itsura mo ang bigat ng dinadala mong problema. Kasi po la, natuklasan ko na niloloko kami ng itay. Paanong niloloko? May iba po siyang pamilya maliban sa amin. Ang walang hiyang iyon. Napakabait na ng nanay mo. Pero nagawa pa rin niyang lokohin. Akala ko pa naman, huwaran siyang ama. Yung pala, wala rin siyang pinagkaiba sa tatay ng kaibigan ko. Lagi ko pa naman siyang ibinibida. Alam na ba ito ng nanay mo? Sinabi ko po sa kanya kaya lang po, parang ayaw niya maniwala sa akin. Gusto niyang manahimik lang ako at huwag magsalita.
Tanga talaga yung nanay mo. Bulag sa pag-ibig sa ama mo. Matagal ko na siyang pinaalalahanan pero hindi marunong makinig yung nanay mo. Ano pong gagawin ko, Lola? Ayoko pong masira ang pamilya namin ng dahil sa mga taong yun. Ihanda mo ang sarili mo, Iha. Hindi niyo hawak ang pag-iisip ng tatay mo. May posibilidad na piliin niya ang mga yon kaysa sa inyo ng inay mo. Lola, kami po dapat ang piliin ng itay at hindi sila. Kami ang tunay na pamilya. Nauunawaan kita, Apo. Kailangan kong makausap ang inay mo sa lalong madaling panahon. Sana po may solusyon kayo naiisip para hindi masira ang pamilya namin. Hayaan mo, mag-iisip ako ng paraan. Sa ngayon, gusto ko munang kausapin ang inay mo. Pati ako hindi na gaanong kinikibo ng anak ko. Alam ko malaki ang tampo niya sa akin. Pero kahit anong gawin ko, hindi ako magkaroon ng lakas ng loob para kausapin si Ruel. Nagagalit ako sa sarili ko dahil sa pagkaduwag ko. Dahil sa takot ko na baka iwan kami ni Ruel. Ayoko siyang kumprontahin tungkol sa nalaman ni Ivy. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Kung patuloy pa rin ako sa pagkakasala, ayoko pong masira ang pamilya ko. Pareho kong mahal ang asawa at anak ko. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagdarasal nang marinig ko na may kumakatok sa may pintuan. Napakunot ako ng noo dahil wala naman ako inaasahang bisita. Napasulya pa ako sa orasan na nasa dingding. Hindi pa naman oras ng uwian ni Ivy. Nang maulit muli ang katok, tinungo ko na ang pinto para buksan. Hindi ko na itago ang pagkagulat ng si Inay ang mapagbuksan ko. Para din akong itinulo sa kinatatayuan ko. Tuloy-tuloy na rin siyang pumasok sa loob ng bahay. Napadalaw po kayo, Inay. Dati naman gusto mo akong tumira dito. Bakit tila yata hindi ka masaya na makita ko rito ngayon? Hindi naman po sa hindi masaya. Nagulat lang po ako sa bigla niyong pagpunta rito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Galing sa akin nung isang araw si Ivy. May sinabi po ba siya sa inyo kaya kayo nandito ngayon? Talaga bang nabulag ka na ng tuluyan sa pag-ibig, ha? Ano ba pinakain sa'yo ng lalaking yon? Harap-harapan ka ng niloloko, ha? Nagtatanga-tangahan ka pa rin. Oo na, bulag na ako, tanga na. Lahat ng sasabihin niyo tatanggapin ko. Pero hindi ako papayag na panghimasukan niyo ang personal kong buhay. Talagang ang nahihibang ka na. Pati anak mo nagdurusa dahil sa kabaliwan mo. Bata pa po si Ivy. Hindi pa niya naiintindihan ang nangyayari. Kaya sana po wag niyo na siyang sulsulan na magalit sa kanyang ama. Hindi ko kailangan sulsulan ng apo ko. Naniniwala ako na mas matalino siya kaysa sa'yo. Alam kong gagawin niya ang tama kaysa sumunod sa dikta ng damdamin. Binabalaan ko kayo, Inay. Wag na wag niyong sasaktan si Ruel. Dahil kung hindi, ako ang makakalaban niyo. Wag mo akong gamitan ng ganyan tono. Baka nakakalimutan mo, ako pa rin ang iyong ina. Kung alam ko lang sana na magiging ganyang kakatanga at kaboba, pinisil ko na lang sana yung ilong mo nung sanggol ka pa. Para tuluyan ka nang nawala. Lahat ng masasakit na salita mula sa inyo ay tatanggapin ko. Pero hindi ako papayag na saktan niyo si Ruel. Kung may masama akong balak dyan sa asawa mo, sana noon pa. Dahil lang kay Ivy kaya hanggang ngayon, wala akong ginagawang hakbang laban sa asawa mo. Pero, oras na makita kong sobra nang nasasaktan ng apo ko, ay, hindi mo ako mapipigilan sa ganting gagawin ko sa asawa mo. Huwag niyong subukan, Inay. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko bago niyo makanti ang asawa ko. Yan! Pagdating sa asawa mo, tumatapang ka. Pero sa anak mo, ni hindi mo man lang maprotektahan. Wala po kayong karapatan na husgahan ang pagiging ina ko kay Ivy. Lahat po ay kaya kong gawin para sa kanya. Pues patunayan mo. Huwag mo hayaan na sirain ng mag-inang yon ang pamilya mo.
Mula nang umalis ang inay, hindi na ako mapakali. Kanina pa ako pabalik-balik ng lakad. Naging kainip-inip din sa akin ng sandali. Nang sa wakas dumating si Ivy, agad ko siyang kinausap tungkol sa pagpunta ng kanyang lola sa bahay namin. Galing dito ang lola? Oo. Ivy naman, bakit kailangan mong sabihin pa sa lola mo ang tungkol sa tatay mo? Dahil wala naman kayong ginagawa. Ano bang gusto mo? Awayin ko ang tatay mo, ganun ba ha? Nung ipagtapat ko nga sa inyo ang nakita ko, mas nag-alala pa kayo kay Itay. Sa mararamdaman niya. Hindi niyo malang naiisip na nasasaktan din ako. Ivy anak, hindi mo kasi naiintindihan ang nangyayari eh. Alin ang hindi ko maintindihan? Yung bulag kayo sa pagmamahal niyo kay Itay? Tama ang lola. Bulag ka sa pag-ibig mo kay Itay. Kaya ayos lang na paulit-ulit niya tayong lokohin. Hindi tayo niloloko ng Itay mo. Ang totoo niyan, basta Ivy, hindi magagawa ng Itay mo ang lokohin tayo. Bahala na nga kayo! Ano ba ang gusto mo? Ang iwan tayo ng Itay mo, ha? Yung piliin niya ang kanyang mag-ina? Bakit po sa tono ng pananalita niyo eh? Matagal niyo nang alam na may ibang pamilyang Itay. Ay, pareho ko kayong mahal ng tatay mo. Gagawin ko ang lahat para hindi masira ang pamilya natin. Ayokong matulad ang pagsasama namin ng Itay mo sa ibang nagsasama. Ayokong mawalan ka ng ama. Bakit hindi niyo po kumprontahin ng ibang pamilya ng Itay? Hindi nga ganun kadali yun. Ang sabihin niyo, takot kayo na kapag nagkaalaman na, mas pipiliin sila ng Itay. Sa kabila na kinausap ko na ang anak ko, hindi pa rin nagbago ang malamig niyang pakikitungo sa kanyang ama. Kahit tuloy si Ruel, nagagalit na sa inaasal niya. Tuwing tinatanong niya ako tungkol kay Ivy, lagi ko nalang sinasabi na habaan pa ang pasensya niya. Dahil ganun ang kabataan ngayon, nagbabago ang ugali. Pero hindi nagustuhan ni Ruel ang tagpong nadatnan niya. Nang marinig na sinagot-sagot ako ng anak namin. Ganyan ba ang ginagawa mo kapag kayo lang ng nanay mo nandito, ha? Ruel, Namimihasa ng anak natin eh. Paano kinukonsinti mo? Ang layo ng ugali mo kay Sheila. tama na. Nakakahiya sa mga kapitbahay na marinig kayong nagtatalong mag-ama. Walang karapatan ng Itay na ikumpara ko sa ibang tao. Akala mo kung sino siyang matino. Hindi ka pa titigil sa pagsagot mo sa akin, ha? Gusto mo makatikim sa akin? Ano? Sasaktan niyo ako? Sige! Gawin niyo! Para may dahilan na ako para tuluyan magalit sa inyo! Ivy! Ivy! Bumalik ka rito! Huwag kang bastos! Hayaan mo na lang siya. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin, ha? Bakit kasi kailangan mong ikumpara ang anak natin kay Sheila? Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Ruel, alam na ng anak natin ang tungkol sa mag-ina mo. Ha? Alam niya na? Kailan pa? Nakita ka niya nakasama mo sila sa isang kainan. Narinig din niyang tawagin kang Itay ni Sheila. Siguro ito ng tamang panahon para ipagtapat sa anak natin ang katotohanan. Hindi pwede. Gusto mo bang lalong masaktan ng anak natin, ha? May iba ka bang solusyon na naiisip? Kaya lang naman siya nagbago ng ugali dahil natatakot siya na baka iwan mo kami. Nagsiselos din siya dahil pakiramdam niya inagaw ka ni Sheila sa kanya. Pareho ko silang mahal. Kaya nga hanggat maaari pantay ang pagtingin ko sa kanila. Kaya lang alam mo na malaking kasalanan ko sa mag-ina ko. Kaya nga bumabawi ako sa kanila ngayon. Bakit hindi mo kasi sabihan na lumayo na lang ang mag-ina mo? Nagugulo ka mo ang pagsasama natin. Kung talagang mahal ka ni Bettina, gagawin niya yun. Yun naman talaga ang balak niya eh. Kaya lang iniisip ng anak namin. Kailangan pa ako ni Sheila. Kung si Sheila lang ang may kailangan sa'yo, bakit kasi tatlo pa kayong lumabas ng araw na yun? Ayan tuloy, nakita kayo ni Ivy. Kaarawan kasi ni Sheila noon. Hiniling niya na magkasama-sama kaming tatlo sa araw na yon. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala kay Ivy. Ayoko namang pati trabaho mo ay maapektuhan. Mag-iisip din ako ng solusyon sa problema natin. Ayokong parehong maapektuhan ang mga anak ko.
Nang mga sandaling yun, pumunta pala si Ivy sa bahay ng kanyang lola Mena. Umiiyak siyang yumakap sa kanyang lola. Kitang-kita naman ang galit kay inay. Dahil batid niya kung bakit umiiyak ang apo. Nang tumahan si Ivy, tsaka lang niya tinanong kung ano nangyari. Paano niya nagawa na pagkumparahin kayo ng bastarda niyang anak? Ang itay mo ang sumosobra, hindi ikaw. Paano po kung mas mahal ni Itay ang anak niya sa labas? Paano kung iwan niya kami ng inay? Hindi mangyayari yon. Kayo ng nanay mo ang mahal ng itay niyo. Kung balak niya kayong iwan, edi sana noon pa. Baka tuluyan ng magalit sa akin ang Itay. Dahil sa pagsagot ko ng pabalang sa kanya. Paano kung piliin niya yung bastarda na yun sa akin? Hindi ako papayag na aagawin ng bastardang yon ang atensyon at pagmamahal ng tatay mo. May naisip ako, apo. Akong bahala sa anak ng tatay mo. Ano pong gagawin niyo, Lola? Tuturuan natin ang leksyon ng bastarda ng tatay mo. Paano po natin siya tuturuan ng leksyon? Paano po kung malaman ng Itay? Baka magalit siya at iwanan niya kami ng inay. Hindi niya malalaman, apo. Kaya ipanatag mo na ang kalooban mo. Mawawala na ang karibal mo sa tatay mo. Napangiti naman si Ivy sa sinabing yun ng kanyang lola Mena. Kaya pag uwi sa bahay, magaan na ang kanyang pakiramdam. Sa gulat naming mag-asawa, humingi siya sa amin ng kapatawaran sa inasal niya. Nangako din siya na hindi na mauulit ang pagsagot-sagot niya sa amin. Natuwa naman si Ruel. Pero iba ang nararamdaman ko sa pagbabagong yun ng anak ko. Mabuti naman na pagtanto mo ang pagkakamali mo, anak. Hindi na naman po ako bata para hindi mapag-isip-isip na mali ang ginawa ko. Alam naman namin ang inay mo na mabait kang bata. Siguro naman, papayag ka nang lumabas tayo ng inay mo para makabawi naman ako sa inyo. Opo, gusto ko po yan. Ngayon na po ba tayo lalabas? Oo, sige na, magbihis ka na. Sige po, magbibihis na ako. Salamat naman na paliwanagan na rin ang anak natin. Oo nga, akala ko magiging mahirap na kausapin siya. Siguro ipagpaliban na lang muna natin ang pagtatapat sa kanya. Kailangan pa rin nating ipagtapat sa kanya sa lalong madaling panahon. Gusto ko rin kasi maging malapit sila sa isa't isa ng kanyang kapatid. Sa bagay na yan, tiyak na mahihirapan ka. Masyadong selosa ang anak mo eh. Ayaw niya ng kaagaw sa'yo. Kailangan ko pa rin subukan. Alang-alang sa pamilya natin. Ang sa akin lang ay paalala sa'yo. Huwag tayong magbulag-bulagan sa ugali ni Ivy. Lumarawan naman kay Ruel ang pag-aalala. Batid niya kasi na totoo ang sinasabi ko. Hindi na rin namin tinuloy ang pag-uusap namin nang lumabas na si Ivy. Kalahating araw din ang iginugol namin sa pamamasyal at pagkain sa labas. Kitang-kita ang saya sa mukha ng anak namin. Gabi na rin nang makauwi kami. Dahil sa pagod nakatulog agad si Ivy. Ganon din naman ang asawa ko. Ako naman kahit pagod, hindi agad dalawin ng antok. Kinabukasan habang tulog pa si Ivy, kinausap ko si Ruel na kung maaari dalasan ng pagtigil sa bahay. Pumayag naman siya alang-alang sa anak namin. Mukhang masaya ka, apo. Opo, Lola Mena. Lagi na po kasing umuwi sa bahay ang Itay. Ibig ang sabihin nun, hindi na niya pinupuntahan ng anak niya. Tama lang na kayo ang prioridad ng tatay mo at hindi ibang tao. May iba nga po pala ako, Lola. Pwede po bang malaman ko anong gagawin niyo sa anak ni Tatay? Bakit niyo po hinihingi ang litrato niya? Dala mo ba ang hinihingi ko sa'yo? Opo, kinuha ko po yan sa pitaka ng Itay. Silang tatlong nariyan. Ayos na to. Gugupitin ko na lang para makuha ang mismong larawan ng bastardang to. Ano po ba talaga ang gagawin niyo? Bibigyan ko ng sakit ang anak ng tatay mo. Ho? Kukulamin niyo ang kapatid ko?
Ganun po ba? Huwag mo siyang tatawaging kapatid. Wala kang kapatid. Lagi mong isaisip na mag-isa ka lang na anak ng tatay mo. Opo, Lola. Kaya lang po, hindi ba masamang gagawin niyo? Walang masama sa gagawin ko. Sila naman ang nauna na sirain ang pamilya niyo eh. Ayaw mo ba nun? Makakaganti ka na rin sa lahat ng sama ng loob na ibinigay nila sa inyo ng nanay mo. Gusto ko po kaya lang baka po malaman ng itay. Natatakot po ako. Hindi niya malalaman kung hindi mo sasabihin. Huwag kang matakot. Nasa tabi mo lang ako. Sige po, pangako po magiging lihim lang natin to. Matagal-tagal na rin mula nang madalaw ko ang inay. Kaya naman naisipan ko siyang puntahan para madalhan na rin ng pagkain. Malapit na ako nang matanaw ko si Ivy na lumabas ng bahay ng kanyang lola. Nagtaka naman ako dahil ang paalam niya sa akin ay pupunta siya sa bahay ng kaibigan. Bakit niya kailangan ilihim na pupuntahan niya ang kanyang lola? Hindi ko naman siya binabawalan na dalawin ito. Hindi ko tuloy maiwasan na kabahan na baka may inililihim sa akin ng anak ko. May nakalimutan ka ba? Lorna, Ano po ang ginawa dito ni Ivy? dinalaw lang niya ako. Ang paalam niya kasi sa akin kanina sa kaibigan niya siya pupunta. Kaya nagulat po ako na makitang galing siya dito. Nabanggit nga niya na pupunta siya sa bahay ng kaibigan niya. Kaya nagmamadali siyang umalis. Dinalhan ko po pala kayo ng ulam at konting grocery. Nako, salamat at hindi mo ako nakakalimutan. Nagsasagawa pa rin po ba kayo ng ritual? Matagal ko nang hindi ginagawa ang bagay na yan. Bakit mo na itanong? Wala naman po, naitanong ko lang. Natatakot ka bang kulamin ko ang asawa mo? Kapag ginawa niyo yan kay Ruel, hindi lang po ako ang magagalit sa inyo, maging si Ivy. Alam niyo naman kung gaano niya kamahal ang kanyang ama. Kaya nga kahit kating-kati na ang kamay ko na turuan ng leksyon ang asawa mo, hindi ko magawa dahil sa inyo ng apo ko. Nagkaayos na rin naman ang mag-ama. Tanggap na ba ni Ivy ang bastarda niyang kapatid? Huwag niyo pong tawaging bastarda ang anak ni Ruel. Huwag mo sabihin na naaawa ka pa sa anak niya. Wala pong kasalanan ng anak niya. Ganon din si Ivy. Biktima po sila pareho. Walang dapat sisihin kundi kami ni Ruel. Bahala ka na nga kung patuloy ka magpapakatanga sa lalaking yon. Tandaan mo lang, hindi ako habang buhay na narito sa mundong ito. Dapat ngayon pa lang mag-isip-isip ka na. Hindi sa lahat ng oras may dadamay sa'yo. Inay, intindihin niyo naman po sana ako. Nagmahal din kayo, dapat mas nauunawaan niyo ako. Nagmahal nga rin ako, oo. Pero hindi ako nagpakatanga na katulad mo. Mabuti pa po umalis na ako. Hindi naman tayo nagkakaintindihan eh. Dahil mula nang makilala mo ang lalaking yan, naging matigas na yung ulo mo. Dahil wala na po kayong ibang gawin kundi sirain si Ruel. Kahit wala naman po siyang ginagawang masama sa inyo. Hindi yun paninira. Nagsasabi lang ako ng totoo tungkol sa kanya. Kita mo ang nangyayari ngayon. Nasasaktan ng apo ko dahil sa kanya. Usapang pamilya po ito. Huwag na po kayong makialam sa amin. Minsan parang ayoko na lang dalawin ng inay. Tuwing pumupunta kasi ako sa kanya, lagi na lang kami nagtatalo. Noon pa mabigat na ang dugo niya kay Ruel. Hindi ko naman alam kung ano ang ikinagagalit niya rito. Dahil natuklasan niyang may ibang pamilya to maliban sa amin ni Ivy. Akala namin bumalik na sa dati si Ivy. Yun pala mas lalong lumala pa to. Dahil natuto siyang uminom at manigarilyo. Minsan pag uwi niya, lasing na inihatid ng mga kaibigan. Hindi ko kilala ang mga nagatid sa kanya. Bumangon ka dyan, tanghali na. Hindi pwedeng maghapon ka nalang hihilata sa higaan mo. Wala namang pasok ka. Bakit ba ninyo ako ginigising? Magpaliwanag ka kung bakit lasing ka umuwi kagabi. Sino yung mga naghatid sa'yo? Akala ko ba sina Rachel at Claudine lang ang mga kaibigan mo? Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. Maglabas ng sama ng loob?
Kanino? Sa amin ng tatay mo? Akala ko ba okay na tayo? Paano ako magiging okay? Samantalang lagi pa rin pinupuntahan ng Itay ang mag-inang yun. Nakita mismo ng dalawa kong mga mata na nandun na naman ang Itay sa bahay nila. Yung anak lang naman niya ang pinupuntahan niya. Pero tayo pa rin ang pamilya ng tatay mo. Ayokong may kahati. Gusto ko ako lang ang anak ng Itay. Hindi naman maaari ang gusto mo. Kapatid mo pa rin si Sheila. Ayoko nga siyang maging kapatid. Pagiging makasarili ang gusto mo. Hindi tama ang ganyang pag-uugali. Nagtalukbong na si Ivy ng kumot para hindi na marinig ang iba ko pang sasabihin. Gusto ko pa sana siyang kausapin, pero alam kong ayaw na niya makipag-usap. Wala akong nagawa kundi lumabas ng silid niya. Hinintay ko na lamang na bumangon ito para muling kausapin. Pero walang paalam na umalis ito. Balak pala niyang puntahan ng inay sa bahay nito. Ikinalulungkot ko, Apo. Pasensya ka na kung wala akong magawa para kahit papano maibsan niyang nararamdaman mo. Yung nandyan lang po kayo para makinig, sapat na po yun. Wala naman po kasi akong maaasahan kay inay. Kapag nakaganti ka na sa bastardang anak ng tatay mo, saka maiisip ng tatay mo ang mga mali niyang ginawa. Nagawa niyo na po ba? Oo, maghihintay na lang tayo na tumalab sa kanya ang ganti natin. Maghihirap ang anak ng tatay mo, higit pa sa nararanasan mo ngayon. Dahil sa lumalala ang pagre-rebelde ni Ivy, kinausap ko si Roel. Sinabi ko sa kanya ang nangyayari sa anak namin. Kahit siya hindi na rin alam ang gagawin. Natuto na rin kasing umuwi ng gabi ang anak namin. Uwi pa ba ito ng matinong babae? Bakit, Tay? Matino ka ba? Bastos ka! Ruel! Nagawa mo akong saktan. Ang sama mo. Tama lang sa'yo yan. Dahil wala ka ng respeto sa amin ng nanay mo. Ikaw din naman Wala kang respeto sa amin ng inay. Matagal mo na pala kaming niloloko. Maaring naglihim kami sa'yo. Pero ginawa lang namin yon para sa ikabubuti mo. Balak na namin sabihin sa'yo. Pero hindi pa sa ngayon. Hinintay niyo pa kasi na ako mismo ang makakita sa panloloko niyo. Ivy, patawarin mo kami. Kung dahil sa ginawa namin paglilihim sa'yo, nasasaktan ka ngayon. Hayaan mong ayusin ko ang gulong to. Ang gusto ko po, huwag niyo nang pupuntahan ang bastardo niyo. Hindi yun maaari. Anak ko rin si Sheila. Kung ganun po, kailangan niyong mamili. Sila o kami ng nanay. Anak, huwag mo namang gawin sa akin to. Pareho ko kayong mahal dahil mga anak ko kayo. Pues, hindi ko siya matatanggap na kapatid. Kapag sila ang pinili mo, sisirain ko ang buhay ko. Ivy, anak. Sa tingin ko nga kailangan mo nang mamili. Ang anak na natin ang labis na naaapektuhan. Lorna, alam mong ikaw na ang mahal ko. Pero kailangan din ako ni Sheila. Karma ko na siguro ito dahil sa pagkasira ko sa pamilya mo. Matagal ka nang pinatawad ni Bettina. Wala na siyang tutol sa relasyon natin. Gusto lang niya na makasama pa ako ni Sheila dahil malapit na silang umalis papuntang ibang bansa. Baka matagal pa ulit kami magkita. Sige na, maglaan ka pa ng panahon sa anak mo. Ako nang bahala kay Ivy. Kung kinakailangan araw-araw ko siyang papaliwanagan hanggang maintindihan niya, gagawin ko. Salamat na uunawaan mo ako. Alam kong nahihirapan ka rin sa sitwasyon natin. Pero balang araw, babawi ako sa'yo. Hindi na muna umuwi sa bahay si Roel. Umuwi siya sa bahay ng kanyang kapatid na lalaki, malapit sa bahay ng dati niyang asawa. Para lagi niya nakakasama ang anak. Nasabi niya kasi na baka 2 buwan na lang ay aalis na ang mag-ina. Kami naman ni Ivy araw-araw nagtatalo. Hindi ko alam na may katigasan din pala ang ulo ng anak ko. Mula ngayon, hindi na kita bibigyan ng pera. Kung saan-saan mo lang ginagastos.
Hindi naman pinupulot ng ama mo ang perang binibigay niya sa atin. Mabuti nang gastusin ko kaysa naman ibigay niya sa bastarda niya. Tayo dapat ang nakikinabang, hindi sila. Saan mo ba nakuha ang ganyang pag-uugali? Hindi na kita kilala, parang hindi na ikaw ang anak ko. Kung hindi mo na ako bibigyan ng pera, mabuti pang doon na lang ako kay Lola. Mabuti pa siya. Naiintindihan ako. Baka naman ang ibig mong sabihin, kinukonsinti ka niya. Kaya siguro sumasama lalo ang ugali mo eh. Ikaw pa na nanay ko ang nagsasabi na masama ang ugali ko? Baka gusto mo na rin ako ikumpara sa Sheila na yun. Si Sheila hindi lang matalino, mabait pa. Kaya siguro mas mahal siya ng ama mo kaysa sa'yo. Kung sakaling pipiliin siya ng ama mo, dahil na rin yun sa kagaspangan ng ugali mo. Ang sama mo! Kung gano'n rin lang naman pala, magsama-sama kayong lahat! Nagsisisi naman ako sa mga binitiwan kong salita sa anak ko. Pero napuno na rin kasi ako. Nang araw na yun nag-alsabalutan si Ivy at nagtungo kay inay. Hinayaan ko na lang muna. Bala ko din siyang puntahan sa ibang araw kapag malamig na ang sitwasyon. Isang hapon hindi ko inaasahan ang pagdating ni Roel sa bahay. Balak ko sanang puntahan si Ivy sa bahay ng aking ina. Mabuti na lamang hindi pa ako nakakaalis. Napansin ko agad ang tila problemado na anyo niya. May nangyari ba? May sakit si Sheila. Ha? Dinala niyo na ba sa ospital? Oo, pero walang makitang diferensya sa kanya eh. Kaya inuwi na lang namin. Hindi ko kaya nakikitang nahihirapan ng anak namin. Kaya umuwi muna ako rito. Ano ang ginagamot niyo? Sa ngayon wala. Isinusuka niya kasi ang mga gamot ay pinapainom sa kanya. Hindi rin siya makakain dahil sinusuka din niya. Natatakot ako, Lorna. Anong sabi ni Bettina? Hihingi daw siya ng tulong sa kakilala niya. Baka daw kasi hindi ordinaryong sakit ang dumapo sa anak namin. Baka daw mayroong nagagalit dito. Ang ibig mong sabihin baka kinukulam ang anak mo? Yun ang hinala ni Bettina. Sana naman hindi totoo ang hinala niya. Hindi ko mapapatawad ang taong gagawa nun sa anak ko. May pinaghihinalaan na ba kayo kung sino kaya ang posibleng gumawa nun kay Sheila? Sabi ni Bettina, baka daw yung manliligaw na binasted ng anak namin. Pinagbantaan daw kasi nito si Sheila. Nasaan na daw yung lalaki na yun? Sabi ng mga kaibigan ni Sheila, matagalan daw nilang hindi nakikita. Baka daw umuwi ng probinsya nila. Ganun ba? Ang mabuti pa magpahinga ka muna. Tingin ko sa'yo ilang gabi nang hindi natutulog. Baka ikaw naman tong magkasakit niyan. Sige. Oo nga pala. Nasa si Ivy? Nandun sa lola niya. Nagkasagutan kasi kami kaya umuwi muna siya doon. Napuno na rin kasi ko eh. Huwag kang mag-alala, ayos lang naman siya. Hindi naman siya pababayaan ni inay doon. Sige. Magpapahinga muna ako. Pakiramdam ko talaga. Bibigay na rin ako. Kahit ako napapaisip kung sino maaaring gumawa nun kay Sheila. Mabait kasing bata to. Hindi nga rin ito marunong magalit katulad ng kanyang ina. Ipinagdadasal ko na sana maging maayos na ang kalagayan nito. Dahil wala sa bahay si Ivy nang tumawag si Bettina kay Roel, sumama ako sa kanya. Gusto ko rin kasing malaman ang kalagayan ni Sheila. Pagdating nga sa bahay nila, umiiyak na sinalubong kami ni Bettina. Sabi nito lalong lumulubha ang kalagayan ni Sheila. Nang pumasok kami sa isang silid, nasa kama nito ang dalagita. Hindi ko maiwasan na mapatutop ng bibig sa nakita kong kalunos-lunos na sinapit nito. Humpak na kasi ang magkabilang pisngi nito. Nang lalalim ang mga mata at naglalagas din ng buhok. Parang hindi 18 ang itsura nito. Dahil sa kulubot na balat at halos butot balat na lang ang katawan. Naninilaw din ang balat nito. Nakakaawa ang kalagayan ni Sheila. Ano kaya ang pwede kong itulong? Taimtim na dasal ang kailangan ng anak ko.
Walang puso lamang ang pwedeng gumawa nun sa kanya. Yun nga ang sinabi ni Bettina. Isasama ko siya sa mga dasal ko. Mabuting bata si Sheila, tiyak hindi siya pababayaan ng Panginoon. Nanatiling nakatungo lamang si Roel. Alam ko naiiyak na siya ng mga sandaling yun. Pilit lamang siya nagpapakatatag. Nung hapon nagpaalam na ako na uuwi. Nagpaiwan naman na dun si Roel. Bago yun kinausap muna ako ni Bettina. Sabi niya nagpapasalamat siya sa pagpunta ko. Huwag daw ako mag-alala. Si Sheila na lang daw ang nag-uugnay sa kanila ng asawa ko. Magkaibigan na lang daw sila. Pag-uwi sa bahay biglang sumagi sa isip ko ang inay. Sobrang galit niya kay Roel. Lalo na nang magsumbong sa kanya si Ivy. Pumasok tuloy sa isip ko na baka may kinalaman ng inay sa nangyayari kay Sheila. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad ako nagtungo sa bahay ng inay. Makailang ulit akong kumatok pero walang nagbubukas. Umuwi na lamang ako makaraan ng ilang sandali. Sana naman mali ako ng hinala dahil kung hindi, tiyak na may kinalaman dito si Ivy. Kung sakali mang ang inay ang may kagagawan sa nangyari kay Sheila, isa tong malaking pagkakamali. Dapat napigilan ko ang kanilang balak. Kinabukasan muli ako nagtungo sa bahay ng aking ina. Wala si Ivy. Si inay lamang ang nandun. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari sa anak ni Roel. Habang sinasabi ko yun, hindi ko hinihiwalay ang paningin ko sa kanya. Nagawa mo pa talagang puntahan ng anak ng asawa mo sa ibang babae, ha? Gusto ko lang hong kamustahin ang kalagayan ng anak niya. Sabi kulam daw ang dahilan kung bakit nagkasakit ang anak niya. Talaga? Baka karma yun ni Ruel. Sa kanyang anak bumabawi. Sa tingin ko po hindi. Sadyang meron lang na may matinding galit sa kanya kaya pinapahirapan ng anak niya. Sana lang po wala kayong kinalaman sa nangyari sa kanya. Kung nagpunta ka lang dito para pagbintangan ako, mabuti pa umalis ka na lang. Ngayon, alam ko na kung bakit lumalayo ang loob ng anak mo sa'yo. Masyado lamang nabubulagan ng galit niya si Ivy, kaya sana po wag niyo nang gatungan pa. May isip ang anak mo, Lorna. Matalinong bata si Ivy, hindi ko siya kailangan sulsulan. Nasaan nga po pala ang anak ko? Kasama ng mga kaibigan niya. Masyado naman yata kayong maluwag sa kanya. Paano po kung mapahamak siya dahil pinapayagan yung sumama sa mga kaibigan niya? Wala ka bang tiwala sa anak mo? Marunong kumilatis ng mabuting tao ang apo ko. Kapag po umuwi siya, pakisabi na gusto ko siyang makausap. Maghapon ako naghintay, pero hindi dumating si Ivy. Kinabukasan pa ng tanghali ito nagpakita sa akin. Parang baliwala na pumasok ito at pabagsak na naupo sa sofa. Gusto niyo daw akong makausap. Kumusta ka na anak? Hindi mo ba kami namimiss ng tatay mo? Ako ba, namimiss niyo? Balita ko, abala daw ang itay sa anak niyang bastarda. Pwede bang tigilan mo na ang katatawag ng bastarda kay Sheila? Bakit? Totoo naman na bastarda siya. Tignan mo nga, kinakarma na sila dahil sa ginawa nilang paninira sa pamilya natin. Wala silang sinisirang pamilya. Hayaan na naman kayo sa pagtanggol sa kanila eh. Talaga bang ganyan kayo katanga? Yan bang natutunan mo sa pamamalagi mo sa lola mo ha? Mabuti pang bumalik ka na lang dito sa bahay. Pwes kahit hindi ka na bumalik dito sa bahay, hinding-hindi tatalikuran ng ama mo ang kapatid mo. Hindi ako babalik dito hanggat hindi kinakalimutan ng itay ang kabit niya at ang bastarda niyang anak. Sa tingin mo kaya uuwi dito ang itay mo kung naghihirap ngayon ng kanyang anak? Natural dadamayan niyang mag-ina niya. Hindi totoo yan! Mahal tayo ng itay! Hindi sila! Dismayadong umuwi sa bahay ng lola niya si Ivy. Lalo siya nanibugho sa kaalaman na nasa tabi lang ng kapatid ng ama. Nakaramdam din siya ng takot na baka tuluyan ng iwan sila ng ama. Bakit ganun, Lola? Imbes na lumayo ang loob ng itay sa kanila, lalo pa atang napapalapit. Kahit paano,
Nakaganti ka na sa kanila. Hanggang ngayon, naghihirap pa rin ang anak ng itay mo. Lola, mamamatay po ba ang anak ng itay? Gusto mo bang mamatay siya? Kung yun lang ang paraan para tuluyan ng umuwi sa amin ng itay. Huwag ka nang umiyak. Ako na ang bahala. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi alam ng anak ko na sinundan ko siya hanggang makauwi siya. Naiwan din itong nakaawang ang pinto ng bahay. Kaya narinig ko ang lahat ng kanilang pinag-uusapan. Hindi ako makapaniwalang magagawa yun ni Ivy. Dahan-dahan ako humakbang paatras para hindi nila marinig ang mga yabag ko. Hanggang sa pag-uwi ko, para akong lutang. Nahahati ang kalooban ko kung dapat ko bang sabihin ito kay Ruel. Nasa ganun akong ayos nang dumating ang asawa ko. Ruel, May nangyari ba kay Ivy? wala. Maayos naman ang lagay niya. Kung ganun, bakit ka umiiyak? Kasi may natuklasan ako tungkol sa anak natin. Ano naman ang natuklasan mo? Ang inay ang kumukulam sa anak mo dahil na rin sa utos ni Ivy. Ano sinabi mo? Totoo ba yan? Narinig ko mismo yun sa kanila habang nag-uusap sila kanina. Hindi yun magagawa ni Ivy. Mabait ang anak natin. Matindi ang galit niya sa anak mo. Akala niya inagaw ka niya sa amin. Alam mo bang habang tumatagal, lumulubha ang kalagayan ng anak ko? Patawarin ako ng Diyos. Pero baka kung ano magawa ko sa nanay mo. Alam mong wala akong ginawang masama sa kanya. Bakit kailangan niya gawin to sa anak ko? Alam ko naman yun. Ako ang aayos ng gulo na to. Magtiwala ka lang. Walang masamang mangyayari kay Sheila. Ang mabuti pa, puntahan mo na muna ang mag-ina mo. Nagmamadali namang umalis si Roel. Ako naman kinalma ko muna ang sarili ko bago ko pumunta sa bahay ng inay. Pagdating doon, naaktuhan ko nagsasagawa ng ritual ang inay. Pareho pa silang nagulat na maglola sa bigla kong pagsulpot. Agad kong binuhusan ng tubig na dala ko ang mga kandila sa ibabaw ng altar. Ano ginagawa mo, Lorna? Nasisiraan ka na ba ng bait? Kayo ang nasisiraan ng bait dito, hindi ako. Pati anak ko ay sinali niyo pa sa kabaliwan niyo. Hindi ka kailangan dito. Mabuti pang umalis ka na. Hindi ako aalis dito. Kailangan niyong marinig ang isang katotohanan na matagal ko nang itinago sa inyo. Mabuti pa, Nay. Umalis na kayo dito. Pabayaan niyo na kami ni Lola Mena. Isa ka pa. Ganun na lang bang kadali sa'yo na itapon ang mga magagandang pangaral namin sa'yo nang dahil lang sa selos at galit? Kasalanan to lahat ng itay. Walang kasalanan ng itay mo o kahit sino sa mag-ina niya. Huwag niyo na silang ipagtanggol, Nay. Kahit kampihan mo pa ang itay, iiwan din niya tayo. Yan bang sinabi sa'yo ng lola mo? Kaya mo nagawa silang ipakulam? Huwag ka nang magkaila pa. Narinig ko kayong nag-uusap. Kaya ka ba narito para pigilan kami? Oo, kahit buhay ko pang maging kapalit. Hibang ka na nga talaga. Dahil sa takot mong iwang ka ni Ruel, mas kinakampihan mo sila kaysa sa anak mo. Ginagawa ko lang kung ano ang tama. Anak, hindi sila ang sumira ng pamilya natin, kundi ako. Sila ang tunay na pamilya. Ako ang kabit. Pero sa kabila ng pagsira ko sa pamilya nila, hindi man lang ako nakarinig ng masasakit na salita mula sa kanilang mag-ina. Nagpaubaya pa sila para sa ikaliligaya ng itay mo. Ibig sabihin, ako ang bastarda? Hindi si Sheila? Ano tong nagawa ko? Nagawa kong gantihan ang isang inosente. Lorna, hindi ko alam. Kung merong dapat parusahan ay ako yon. Dahil ako ang nanira sa pamilya nila. Kaya nakikiusap ako, inay. Bawiin niyo na ang kulam. Maawa kayo sa bata. Oo, anak. Babawiin ko na ang kulam ko.
Salamat po, Inay. Inay, patawarin niyo po ako. Dadala ko ng matinding galit ko. Akala ko kasi gusto nilang sirain ang pamilya natin. Gusto kong ikaw mismo ang humingi ng kapatawaran sa tatay mo. Paano po kung hindi na niya ako mapatawad? Mabait ang tatay mo at mahal na mahal ka niya. Magagawa rin kaya ako mapatawad ni Ate Sheila? Mabait ang ate Sheila mo. Tiyak na mapapatawad ka niya. Mahigpit na yumakap sa akin ang anak ko habang umiiyak. Paulit-ulit din niyang sinasambit ang paghingi ng kapatawaran. Buong magdamag-daman nagsasagawa ng ritual ang inay para bawiin ng kulam na ginawa niya kay Sheila. Dahil mag-uumaga na nang makatulog si Ivy. Hanggang ng mga sandaling yun ay tulog pa rin ito. Patawarin mo ako, anak, sa napakalaking kasalanang nagawa ko sa inyo. Munti ko nang masira ang pamilya ninyo. May kasalanan din po ako. Kung noon pa sana ako nagtapat sa inyo, baka hindi na kayo nagalit pa kay Ruel. Munti ko nang masira ang buhay ni Ivy at ng kanyang kapatid. Hindi ako naging mabuting lola sa kanya. Nagawa niyo lamang po yon dahil sa pagmamahal niyo sa apo niyo. Pangako ko sa'yo at sa sarili ko na magiging mabuti na ako. Aalisin ko na ang galit dito sa puso ko. Handa na rin akong talikuran ng gawain kong ito. Ayoko na balang araw sa inyo bumalik ang karma na dapat ay sa akin. Salamat naman po at pinili niyo ng maging mabuti. Para sa'yo at kay Ivy, lahat gagawin ko. Dahil nahihiya pa rin na humarap sa kanyang ama, nagpaiwan muna si Ivy sa bahay ng kanyang lola. Nangako naman siya na mag-iipon lang ng lakas ng loob para humarap sa ama niya. Lola, patawarin niyo rin po ako. Nang dahil sa akin, muntik na kayo makapatay ng tao. At kapatid ko pa mismo. Wala ka namang kasalanan, apo. Ako ang mas matanda, pero nagawa pa rin kitang sulsulan dahil sa galit ko sa tatay mo. Alam ko naman po mabait kayo. Sana po magawa na ninyong kausapin ang itay. Oo naman. Gusto ko ring makahingi sa kanya ng kapatawaran. Hangad ko na mabuo muli ang inyong pamilya. 1 linggo pa bago umuwi sa bahay si Ruel. Hinintay niya kasi na lumakas muna si Sheila. Gusto rin niya kasing makasama ang kanyang mag-ina bago sila umalis. Hindi na rin niya binanggit na anak namin na may pakana kung bakit nagkasakit si Sheila. Ayaw na kasi niyang lumaki pa ang gulo. Salamat at kahit malaki ang kasalanan sa'yo ni Ivy, nagawa mo pa rin siyang pagtakpan. Anak ko si Ivy. Hindi ko hahayaan na mapahamak din siya. Labis man ako nasaktan sa ginawa niya. Naiintindihan ko pa rin siya. Minsan na siya naligaw ng landas. Titiyakin ko na hindi na muli yung mangyayari. Hindi ako nagkamali na mahalin ka. Alam ko na mabuti kang tao. Dahil hindi pa rin umuwi sa bahay si Ivy, napagpasyahan namin na sunduin na lamang siya sa bahay ng inay. Nadatnan naming nakaratay na lamang sa higaan ng inay. Umiiyak na sinalubong kami ni Ivy. Maayos pa naman kahapon si Lola. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nanghina. Ayaw naman niya magpadala sa ospital. Dito ka muna. Kakausapin ko lang ang inay. Iniwan ko muna silang mag-ama sa sala. Umupo ako sa tabi ng inay at saka ko ginagap ang kanyang kamay. Noon lang siya tumingin sa akin. Ngumiti pa siya at may kumislap na luha sa kanyang mga mata. Lorna, mabuti naman at nandito ka. Dumating na ang sandali ko. Naging napakabuti pa rin ng Panginoon sa akin sa kabila ng mga nagawa kong kasalanan.
Hinayaan niya ako na pagsisihan muna ang mga nagawa kong kasalanan. Inay, dadalhin ka na namin sa ospital. Hindi na kailangan. Nararamdaman ko na ang huling sandali ko sa mundong ito. Huwag kang umiyak. Panatag akong aalis dahil alam kong nasa mabuti kayong kalagayan ng apo ko. Alam ko na hindi kayo pababayaan ni Ruel. Gusto pa namin kayong makasama, Inay. Sana naman po pagbigyan niyo kami. Patawarin mo ko, anak, kung hindi na kita mapagbibigyan pa. Gusto ko na rin mamahinga. Parang hindi ko kaya. Hindi pa po ako handa na mawala kayo. Kailangan mong magpakatatag para sa pamilya mo. Mayroon sana akong hihilingin sa iyo, anak. Ano po yun, Inay? Ang libro, manika, at iba pang gamit ko sa pangungulam. Gusto kong ibaon mo yon sa lupa. Gusto ko na yung ilibing kasabay ng pagkawala ko. Puro tango na lang ang ginawa ko. Para kasing sasabog na ang dibdib ko. Magdaming binantayan ng inay. Lagi lang siyang nakatingin sa kisame. Bukang bibig din niya na sinusundo na siya ng aking ama. Alam namin ilang sandali na lang, mamamaalam na siya. Nang tuluyan ng mamaalam ang inay, nasa tabi niya kami ni Ivy. Ang iyakan namin ay nauwi sa panaghoy. Dahil kasama sa hiniling ng inay na huwag imbalsamoy ng kanyang labi, napilitan kami huwag na siyang iburol. Nang araw na yun agad namin siyang ipinalibing. Gaya ng bilin niya, ibinaon namin sa lupa ang mga gamit niya sa pangungulap. Bumalik na rin kami sa bahay namin. Kahit mabigat pa rin sa dibdib ang biglaang pagkawala ng inay, pinili pa rin namin na ibalik sa normal ang buhay namin. Itay, hindi pa po ako nakakahingi sa inyo ng kapatawaran sa ginawa ko. Tatanggapin ko po ang parusa niyo sa akin. Sapat ang pinagsisihan mong lahat ng ginawa mo. Sana wag mo na lang ulitin na magrebelde sa amin ang inay mo. Pangako po, hindi ko na po gagawin ang bagay na yun. Anak, ito ang tatandaan mo. Mahal ko kayo ng nanay mo. Kayo na ang pamilya ko. At ikaw ang prinsesa ko. Mula noon naging tahimik na ang buhay namin. Hindi na rin kami naglihim kay Ivy. Sa kasalukuyan, kahit milya-milya ang layo, hindi yun naging hadlang para maging malapit sa isa't isa ang anak ko at si Sheila. Isa yun sa lagi kong ipinagpapasalamat. Maliban sa pagkakaroon ng mabuting asawa at mabait na anak. Wakas,